Alam mo, ang para sa akin yung ibig sabihin ng pagmamahal, yung nagmamahal ka na walang katumbas, yung binibigay mo lahat na hindi mo alam kung ano yung dahilan. Hindi mo ma-explain kung bakit nagagawa mo to, na ibibigay mo to, na alam mo na minsan hindi na dapat pero binibigay mo. That is what we call love. 'Di ba? Pero kung nag-expect ka na sana mahalin mo rin ako. Hindi. Nagbebeg ka, nagmamakaawa kasi isang tao na mahalin ka rin. That is wrong. That is very, very wrong. Malalaman mo kapag ikay nagmamahal na. Kapag hindi mo na maramdaman yung na kailangan mahalin ka rin niya. It's okay. Pwede kang umiyak. Normal yun. Tayo kasi, lalo na sa mga single mom, it is normal na maghanap tayo ng kapartner na kailangan may makakausap tayo. 'Di ba? Makapag-share tayo ng problema natin sa mga partner natin. 'Di ba? Okay lang yan ate na umiyak ka, walang problema. Normal yun. Kasi tayo mga Pinoy, ano tayo eh, uhaw tayo sa atensyon. Pag may kumontra dyan na, ay hindi ko kailangan ng partner, hindi ko kailangan ng atensyon. No. Ano ka? Napaka-plastic mong tao kapag sinabi mo yun. Kung ang mga lalaki naghahanap ng atensyon, how much more dun sa mga single mom? 'Di ba? It's normal. I think, TFK, you are a kind of victim na sobrang nasaktan ka dun sa una and you are trying to pray na makakita ka ng lalaking sana kung ano yung naranasan mo dun sa una, hindi mo na mararanasan ulit. That's why yung mindset mo, nag-expect ka na sana iparamdam niya sa'yo yung hindi mo naramdaman dun sa una. Sorry po, hi. Good morning. Ikaw ba yung nagko-comment sa baba na babae lalaki manloloko? Hoy, wala. Hindi po Sabi ko, pangit, maganda, nagloloko. O bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na hindi nagloloko? May nagsabi ba sa'yo? Wala po. Ha? Ba't ka lumalaban? Wala ka namang kalaban. Hindi, nasabi ko lang. Nasabi ko lang naman po na Single ka ba? Single ka ba? Single mom po. Proud to be single mom. Kailan ka huling naging single? Kailan ka ba huling nagkarelasyon? Last year. Last year? Sure ka? Last year? Sure ka? Hindi. Hindi, yung asawa ko po. Sa asawa ko last year po. Pero may naging jowa ko Ang lately. tanong ko sa'yo, kailan ka ba huling nagkarelasyon? 2 months ago. 2 months ago. Oo na po. Hindi 2 ka naman months ago. magsasalita na pangit, maganda, nagluloko, di ba? Kung 1 year na, gigil mo ko, makatugin ko atay mo. Pangit, maganda, nagluloko. Hindi mo masasabi yun kung wala kang pinagdadaanan. Marami na po akong pinagdaanan. May mga liko-liko, may mga sira-sira. Talaga, lahat yun nasagi mo. Napunta ako sa sira eh. Baka may araw na hindi naglinis ng Nasa ibang bahay. bansa ako, kuya. Nasa ibang bansa ka. Yung boyfriend mo saan? Opo. Dati po yung isa nasa Pilipinas po. Yung isa. Di ba? Ay, Len. Ilan ba sila? Hindi, joke lang. Loyal Oy. to, oy. Ang loyal. Loyal Ang to. loyal? Kaso, Ang loyal, Hindi pwede na ako magmahal ng higit sa isa. Alam mo ba? Alam mo ba? Isa lang naman yung puso ko, kaya isa lang dapat mahalin. Wag ako. Iba na lang. Oo nga, totoo nga. Totoo? Mamatay man? Mm-mm. Totoo? Opo, mamatay man ako. Wag sana, no? Huwag pa sana, kasi gusto ko pang umuwi. Ay, depende sa ano yan, sa katotohanan. Totoo naman po ako Okay. Totoo naman ako, pero ako So, lang bakit- hindi tinutotoo. Talaga? Tingnan natin. Bakit kayo naghiwalay?
Ng ano po? Ng asawa ko o ng jowa ko? Sino ba talaga ang gusto mo ikwento? Ay, matagal mo nang kahiwalayan yung asawa mo. Hindi kasi mas masakit yung sa asawa kaysa sa jowa eh. Ibig sabihin, panakit butas mo lang yung jowa mo. Hindi naman po. Hindi naman sa ganon. Hindi naman pa nakipbutas. Kaso Paano mo lang, nasabi? kung Eh, iisipin kasi ko lang hindi ka yung pa nakamove on sa asawa mo eh. 'Di ba? Kung nasasaktan ka pa ngayon sa nangyari dun, sa relasyon nyo nung mag-asawa pa kayo, kung mas masakit pa, o masakit pa hanggang sa ngayon, bakit nag-boyfriend ka? nagsubok Ilan, ulit. Na baka ilang taong ka na? sakali, iba Ilang siya. taong ka na ba? Ilang taong ka na? 29 po. May 5 po akong anak. Oh, 29 years old. May 5 anak. Oh, Opo. okay. So, hindi ka pa nakamove on o nasasaktan ka pa sa nangyari dun sa asawa mo mismo. Tama? Opo, nasasaktan ako. Pero yung sasabihin mo move on about love, naka-move on naman na ako. Pero yung sakit, hindi naman mawawala yun eh. Kahit ilang taon pa yan. Pero yung sasabihin nyo pong option lang yung naging ano ko dun sa jowa ko, hindi po. Actually, sumubok lang po ako ulit kasi nagbabaka sakali ako na baka iba siya sa asawa ko. Na baka sakali, ako naman yung pahalagahan, maramdaman ko naman din yung tunay na pagmamahal. Kaya sumubok Mali. po ako. Hindi Pero naman hindi totoong yun pagmamahal option. pag ganyan yung intention mo. Kapag ganyan yung intention mo, hindi. Mali. Bakit? Ano po? If you willing to love, just love. Huwag ka mag-antay ng kapalit. Hindi, Kasi hindi ano na, yun eh, nagbibeg ka ng pagmamahal. 'Di ba? Nagmamakaawa ka na dapat mahalin ka, nakikiusap ka na dapat ibalik sa'yo yung pagmamahal na gusto mo. Hindi pagmamahal yun. Nagbibeg ka sa isang tao na sana ibalik mo rin sa akin yung pagmamahal na gusto ko. Na sana maibigay mo yung hindi na ibigay ng partner ko nung nakaraan ko. Tama? Hindi pagmamahal yun. Kasi kung totoong magmahal ka lang. And never ka mag-expect na babalik sa'yo yun. Alam mo, ang para sa akin yung ibig sabihin ng pagmamahal, yung nagmamahal ka na walang katumbas, yung binibigay mo lahat na hindi mo alam kung ano yung dahilan. Hindi mo ma-explain kung bakit nagagawa mo to, na ibibigay mo to, na alam mo na minsan hindi na dapat pero binibigay mo. That is what we call love. 'Di ba? Pero kung nag-expect ka na sana mahalin mo rin ako. Hindi. Nagbebeg ka, nagmamakaawa kasi isang tao na mahalin ka rin. That is wrong. That is very, very wrong. Malalaman mo kapag ikay nagmamahal na, kapag hindi mo na maramdaman yung na kailangan mahalin ka rin niya. It's okay. Pwede kang umiyak. Normal yun. Tayo kasi, lalo na sa mga single mom, it is normal na maghanap tayo ng kapartner na kailangan may makakausap tayo. 'Di ba? Makapag-share tayo ng problema natin sa mga partner natin. 'Di ba? Okay lang yan ate na umiyak ka, walang problema. Normal yun. Kasi tayo mga Pinoy, ano tayo eh, uhaw tayo sa atensyon. Pag may kumontra dyan na, ay hindi ko kailangan ng partner, hindi ko kailangan ng atensyon. No. Ano ka? Napaka-plastic mong tao kapag sinabi mo yun. Kung ang mga lalaki naghahanap ng atensyon, how much more dun sa mga single mom? 'Di ba? It's normal. I think, TFK, you are kind of victim na sobrang nasaktan ka dun sa una and you are trying to pray na makakita ka ng lalaking sana kung ano yung naranasan mo dun sa una, hindi mo na mararanasan ulit. That's why yung mindset mo, nag-expect ka na sana iparamdam niya sa'yo yung hindi mo naramdaman dun sa una. Diba? So being a single mom,
bago mo ibigay yung pagtitiwala mo, yung buong pagmamahal mo sa kanya, dapat maramdaman mo muna na siya yung nagbibigay ng effort. More effort kaysa sa effort na binibigay mo. Dapat nakikitaan mo yung lalaki ng sinseridad, no? Bago maibigay yung tiwala mo, yung sarili mo, kailangan maramdaman mo na. Kumbaga, hindi mo na ma-explain. Yung mga nangyayari sa inyo. Gusto nyo na, nagiging go with the flow na kayo. Hindi nyo na namamalayan na sobrang saya nyo na. Bago ka magtiwala. Di ba? At never kang mag-expect ng kapalit na kailangan mahalin ka rin niya. Kasi hindi na pagmamahal yun. Diba? Wala ka nang iniisip everyday na sana mahalin niya rin ako. Hindi na pagmamahal yun eh. Tino-torture mo na yung sarili mong utak araw-araw. Diba? Nag-expect ka ng mga bagay na dapat may gawin siya na sa tingin mo ay sasaya ka. Tama? Tama, diba? Kasi kung nagmamahal ka, dapat dire-diretso ka lang eh. Everyday may iniisip kayo na dapat happy lang kayo. Ganon yun. Sa'yo kasi, iniisip mo na kung anong nakikita mo sa iba. Saan ba may nakikita ka sa iba? Sana maranasan ko rin to. Sana gawin din sa akin ng partner ko to sa akin. Normal yun sa isang babae. Yung mangarap ng isang bagay na nakikita nila sa iba na sana mangyari din sa kanila. Normal yun. Ngayon, kung hindi nangyayari sa'yo yun, dapat hindi mo iniisip yun. Dahil kung mahal ka niya, mahal na mahal mo siya, hindi mo na kailangang hingin sa kanya yun. Hindi mo na kailangang isipin yun. Ibibigay niya ng kusa yun. Thank you po. Sorry po, naiyak ako. Okay lang yun. Marami na umiyak dito. Sadista ako eh, namamalo ba? Sobrang sakit po ang galing. Ang sakit po Normal kasi yun. yung umalis ka ng Pilipinas na may pangarap ka para sa pamilya mo. Umalis ka na may asawa ka tapos uuwi kang sira na yung pamilya mo. Wala na yung pangarap mo. Diba? And ito. Para sa mga kababayan natin, mindset kasi nila, mag-abroad ako para makaahon tayo sa hirap. That is the mindset Tama. of mostly people here in the Philippines. Pero para sa akin, hindi yun. Kasi ang pera, nakikita yan, mga kaibigan, mga tropa. Nakikita yan. Depende sa sipag at tiyaga niyong mag-asawa o mag-partner. Sabi ko nga, malaking pera ang meron ka kung hindi ka marunong maghawak o mag-manage ng pera. Money is nothing. Wala lahat yan. No-go lahat ng pera na meron ka kung hindi ka marunong humawak ng pera. Ngayon, kahit sa mall ka lang nagtatrabaho, dalawa kayo nagtutulungan, maniwala ka sa akin. Kaya nyo yan. Ano po kasi? Kasi Actually, example ko yung sarili ko. When I was a college student, I'm a self-supporting student. Nagpapaaral ako sa sarili ko. Ako nagbibigay ng allowance, tuition ko. May asawa pa ako. May ka-live-in partner na ako that time. Pag uwi ko, ako pa magluluto. Bakit? Hindi marunong magluto yung ka-live-in ko. Ha? Ultimo pakbit. Una tubig. Walang gisa. Totoo yan. Bakit? Nagkaroon ako ng responsibilidad at the age of 21 years old. 21 ako, 17 lang siya. Nagsama kaming dalawa. Ngayon, hindi ko siya pwedeng pabayaan kasi tinakwil siya ng pamilya niya. So bakit ko nakaya? Kasi nagkakaintindihan kami. 'Di ba? Isipin mo, galing ako ng eskwelahan. Alas 3, magtatrabaho ng barbershop hanggang alas 7. Bibili ako ng pagkain ko, uuwi ako pa magluluto. Nasa bahay lang siya. Pero nakakaya ko. Bakit? Kasi ang mindset at motivation ko buo. Magkasama kami. 'Di ba?
Sabi ko nga sa'yo, at the age of 22 years old, may kumukuha sa akin sa abroad, barbero. 35,000 starting. Hindi ko inaccept. Bakit? Sabi ko, kayong kitain yun sa Pilipinas. Kung ikaw may pamilya, ha? Kung ang solusyon para makaahon sa hirap, hindi naman sa lahat, mag-abroad ka, wag. Bakit? Isa sa factor yan para watak-wata kayong magkapamilya. Di ko naman din po kasi expect. Kasi actually po talaga, businesswoman po ako sa Pilipinas. Hindi po talaga ako magluto-luto. Ngayon po, yung partner ko po kasi, naging mabisyo po kasi hanggang sa nabaon po kami sa utang. Tapos yung utak ko parang kaya sabi ko mag-abroad na lang ako. Tapos that time po okay pa po ako dito nung nung 2 months pa lang po ako, okay pa po kami. Kasal ka ba? Wala po talaga akong expect na mangyayari po lahat ng to kasi in 4 years po talaga sa pagsasama namin, hindi ko siya nakitaan na mambababae siya o maglolo ko kasi 4 years kami. Hindi ko talaga naramdaman na, alam mo yun, yung lokohin niya ako or ano pa dyan. Tapos, nung April, before siya mag-birthday, yung pinakamasakit kasi sa akin. Okay lang na, sabi ko nga sa kanya, okay lang na, sana yung kinuha mong babae, yung bayaran na lang, mas matatanggap ko pa. Kaso yung masakit sa akin, Ano? bilas po niya, mismong asawa po ng kapatid ko. Asawa ng kapatid mo yung kinana niya? Ha? Opo. Hindi nyo naman Kaya ang sobrang sakit po. Halos ikamatay ko po dito yun. Buti po mabait yung amo ko. Na-hospital po ako ng half month. Nag-rest ako ng almost half month. Dahil na-depress po talaga ako. Napakahirap po. So ganito, Ate FK, meron ka 5 anak, tama? Opo. Hindi lang sa isang tao umiikot ang buhay mo. Kasal ka ba? Hindi. Hindi po. O, pasalamat ka dahil hindi ka kasal. Hindi pa uli ang lahat. Ngayon, kung sisirain mo yung buhay mo dahil lang sa lalaking yun, well, isipin mo yung mga anak mo. May 5 kang anak na nag-aantay sa'yo, may 5 kang anak na umaasa sa'yo. Ngayon, kung sisirain mo yung buhay mo dahil lang dun sa lalaking yun, wag. Totoo yan, masakit yan. Sabi ko nga sa'yo, yung kinukwento ko sa'yo, naka-live-in partner ko when I was 21 years old. 6 years kaming nagsama, live-in kami, anak na lang kulang. Lahat binigay ko. Pampaganda niya, luho niya, lahat. Wala siyang ginagawa. Kumain, mag-wifi, maglaba ng sarili niyang damit, ganun lang. After 6 years, nagpakasal sa iba. Para sa akin, okay lang. Binigay ko naman lahat, di naman ako nagkulang eh. Yung ginagawa mo naman lahat, yung binibigay mo naman lahat, halos di mo na maisip yung sarili mo. Di kahit mang sarili mong gamit, hindi mo na mabilan, kakaisip sa pamilya mo, kakaisip sa kanila, tapos ito lang yung magiging kapalit. So that is the wrong mindset na na-experience ko rin. Kaya ako sinasabi yan dito, being OFW, dapat hindi lahat ng kita mo binibigay mo. Always magtira ka para sa Saka yung sarili mo. masakit pa, alam nyo, siguro marami naman po mga OFW dito na nanonood. Alam niyo yung masakit na napagdadaanan naming OFW, yung ganito, yung hindi nyo alam, may mga patago kaming nararamdaman pero hindi kami makamusta o kumustahin lang kami kapag saudan, ni kahit niya, ni Uy, wala. Masakit sa amin yun kahit mismong pamilya namin. Actually, last week lang, inimatay ako sa live ko sa sobrang sama ng loob ko. Hindi ko mabuhos, wala akong mapagsabihan. Sa mga katim ko, sa live ko mismo, nasabi po ng mga katim ko, inimatay nga daw po ako sa sobrang iyak ko po. Kasi talaga, ang sakit pala yung lalayo ko sa pamilya mo. Tapos, hindi ka man lang makamusta na, "Uy, kumusta na dyan? Kumain ka na ba?" Diba? Yung simpleng kumusta, wala kang matanggap.
Yun yung pinag-usapan namin dito kahapon regarding sa mga OFW at ugali ng mga pamilya na nasa Pilipinas. Hindi naman lahat. Swerte ka kung may pamilya ka sa Pilipinas na inaalala ka. Ito ang tanong ko sa iyo, TFK. May ipon ka ba sa sarili mo kung sakaling uuwi ka ng Pilipinas? Buti nga po mabait yung amo ko. Hindi po niya pinapadala po lahat ng sahod ko. Sa 18 RM ko po, 1213 lang po yung pinapadala niya. Kasi sabi niya, kasi sa amo ko po, nag-open din ako ng about pass ko, yung mga pinagdaanan ko. Tapos sabi niya, sige, ganitong gawin natin. Huwag mo ipapadala lahat ng sahod mo. Magtitira ako ng 500 RM or 600 para pag uwi mo, meron ka para sa mga anak mo. Tapos Aman. nagsasabi po ako sa amo ko na, kasi kinukumusta po ako ng amo ko, mabait po yung amo ko eh. O, kinumusta ka naman ng pamilya mo. Ganun pagka sinabi ko pong hindi, yakapin na ako agad ng amo kong babae. Tapos maiiyak na lang talaga ako. Na alam mo yun, yung mas naiintindihan ka pa ng ibang tao kaysa sa pamilya mo. Totoo yan. Ay, maswerte ba din po ako kasi nagkaroon po ako ng amo sobrang bait na pamilya po ang turing sa akin. Hindi nila ako pinababayaan. Kahit pang sarili ko nga problema, sarili ko yung nararamdaman ko, inaalala nila ako, pero pamilya ko wala. Sakit. Mas maganda nga, Masakit po. yan sinasabi nila, mas maganda pang lapitan mo yung ibang tao kaysa sa pamilya mo. Totoo po. Totoo po yun. So, good to know na magkano ba yung 6RM? Sa isang buwan yun, ganun yung ipon. Ano po, yung sahod po kasi namin dito, 18 RM sa Malaysia po kasi ako. Maabot po siya ng 20 plus. 20,000 monthly. Opo. Okay. So, Magkano pinapadala na ko- itabi mo sa isang buwan? 500 RM po yun. Magkano yan? Mga 6 to 7 po, ganun. Okay yun. 7 So, ganun. Good to know na may ipon ka. Yun ang pinakamalaga. Kasi sabi ko nga, pinag-usapan namin yan dito kahapon kung kilala mo si Papa Bench, OFW ng Kuwait. Isa din siyang vlogger o content creator. Nagdebate kami dito. Binabanatan niya yung taga-Pilipinas na mga pamilya ng mga OFW, and ako, nagbigay din ako ng sentimento regarding sa mga kababayan nating OFW. Makikita mo yun sa YouTube ko, nasa bio ko yung link. Yun. Yun nga, so being a OFW, you need to manage with regards to financial management kasi yun ang pinakamalaga. Hindi kasi habang buhay, nasa abroad ka eh. Uuwi ka ng Pilipinas, mamimiss mo yung mga anak mo, kailangan mo rin sila makakasama. So, hindi sapat yung bigyan mo lang, maibigay mo lang yung pangangailangan ng mga anak mo. No? Hindi sapat yung bigyan mo lang ng pera ay okay na. Bakit? Nabibigay mo nga yung pangangailangan nila pero wala naman yung presensya mo bilang isang ina. 'Di ba? So, in Tama. short, pag lumaki sila sa ibang tao, mawawala yung disiplina nila. Hindi mo sila kayang disiplinahin bilang isang ina. Hindi kayang bayaran ng pera yung pagdidisiplina ng isang anak. Oh, tama po. Baka dumating ka sa punto na hindi mo na kayang disiplinahin yung anak mo. Bakit? Dinain mo sa pera yung paglaki nila. So, ang diskarte, kailangan mo munang mag-ipon para sa sarili. Although na hindi mo pinapabayaan yung pamilya mo sa Pilipinas, pag-ipunan mo para pag uwi mo sa Pilipinas, meron kang maipundar para makapag-umpisa ka hanggang sa Opo, dumating sa yun nga point po yung- na hindi mo na iiwan yung mga anak mo. Kasama mo na sila hanggang sa paglaki nila. Kasi yun yung mostly na mali ng mga OFW natin. Pinapadala lahat ng pera. Wala silang ipon. O kahit na magkasakit sila, wala silang kasama, walang nangangamusta sa kanila. Wala man lang nagbibigay ng gamot. Ang tanong ko nga sa kanila, bakit pag wala ka bang ipon sa ibang bansa, may pamilya ka bang magpapadala sa'yo? Wala. Hindi kamusta nga, hindi ka makamusta, magpapadala pa. So tama yung ginawa mo. No? Opo. Na lahat, huwag ibigay. Kailangan mo magtabi para sa sarili mo. Regarding naman sa lalaki na yan, bata ka pa. You are only 29 years old, ta? Opo. Opo. Mas matanda pa ako sa'yo. Marami ka Bali, pang yung makikilalang lalaki.
Yung asawa ko po na yun, pangalawang asawa ko po yun. Yung una ko pong asawa, 4 po ang anak ko doon. Tapos yung pangalawa, 1 lang po. Kaya nagilima po yung anak ko. So, hindi natin alam kung makakapag-asawa ka pa o hindi. Pero alam ko, bawat tao may nakalaan dyan na isang tao para sa kanya. Depende sa pakikisama o sa pagdalaan ng relasyon nyo. Okay? Tiwala lang. Sa ngayon, wala kang iisipin, hindi mga anak mo. Bakit? Sila yung pinagkukunan mo ng lakas. Sila yung lakas mo, sila yung buhay mo. At higit sa lahat, alagaan mo yung sarili mo. Thank you po. Kasi mapipilay lahat ng umaasa sa'yo. Lalong-lalo na yung anak mo. Pag may nangyari sa'yo, paano yung mga anak mo? Yun ang isipin mo. Kapag may nangyari sa'yo, sa tingin mo, lalaki silang na maayos. Unahin mo yung sarili mo bago yung ibang tao. In short, unahin mo ang sarili mo kaysa sa mga anak mo. Huwag mo silang munang isipin sa Pilipinas. Safety mo yung sarili mo. Bakit? Pag na-safety mo na yung sarili mo, makakapagtrabaho ka ng maayos, maipoprovide mo lahat sa pamilya mo. Ang pamilya may advantage at disadvantage yan. Pwede mo silang maging kahinaan. Pwede din sila yung magiging rason para mapahama ka. Okay? So kung gusto mo talaga makatulong sa pamilya mo, lalong-lalo na sa 5 mong anak, unahin mo sarili mo. Bakit? Ay host, dapat unahin ko yung mga anak ko. Kasi anak ko yun eh. No. Unahin mo yung sarili mo. Bakit? Pag may nangyari sa'yo, sa tingin mo magiging okay anak mo? Hindi. Pag may nangyari sa'yo, sa tingin mo may provide mo pangangailangan ng pamilya mo? Hindi. That's why, kailangan mo unahin sarili mo. Most especially, yung kalusugan mo. Pag may sakit ka, makakapagtrabaho ka ba? No. Diba? Pag healthy ka, makakapagtrabaho ka ng maayos. Kapag makakapagtrabaho ka ng maayos, may maayos ka na sahod. Pag may sahod ka, makapagpadala ka sa pamilya mo. Tama? Iwasan mo yung mga bagay na gumugulo sa isip mo. Diba? Kung nakaya niya magpakasaya, bakit ikaw hindi? Kung saya lang naman pala ang labanan, di ba? Pero hindi rason yun. Kasi sa totoo lang, kung mahal mo pa siya, hindi mo kailangang gumanti. You don't need to revenge. Bakit? Mahal mo siya eh. Sa totoo lang, ang role ng tao nga nagmamahal talaga, wala silang ibang rule kundi mag-antay ng taong mahal nila. Kung mahal mo yun, kahit nagloko yun, aantayin mo yun. Bakit? Kasi kapag nagloko siya, ikaw mahal mo siya at nagloko ka rin, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Ha? Pero ang hirap kasi host eh. Alam mo yung mahal mo pa, pero yung tiwala mo, saka yung sakit, ang hirap ibigay, ang hirap ibalik. Ganun talaga. Kasi pag nagmahal tayo, kailangan nating masaktan ng sobra-sobra. 'Di ba? Kasi maniwala, wala kasing relasyon na perfecto. Sinasabi ko rin yan sa asawa ko. Darating tayo sa punto na mamumroblema tayo. Pero kapag nagkaroon tayo ng problema, piliin nating maging masaya. Piliin nating ayusin. Hindi solusyon yung makikipaghiwalay ka. Hindi solusyon yung iiwan mo siya. Dahil problema yan eh. Yung problema na yan, may solusyon yan. Binigay sa atin yan para solusyonan natin. Hindi yung solusyon yan yung makipaghiwalay ka. Kasi ano host eh, yung ang nangyari kasi dun sa naging sitwasyon namin, buong pamilya ko nakasali kasi nga asawa po ng kapatid ko eh. So parang naghalo-halo na lahat. Diba? Paano ko pa siya kayang tanggapin kung sa mismong pamilya ko hindi ko siya maiaharap ulit? Hindi mo na siya kailangang pahalagaan. Sa totoo Diba? lang. Ako Ano po, yung mga anak mo, babae o lalaki? same po. Dalawang babae po, 3 Ilang lalaki. taon ang panganay na babae? Yung lalaki ko pong panganay, 12 years old po. 12 years old. Dalaga.
Tapos sabihin Lalaki ko po, sa'yo, lalaki. tapos sabihin ko, hindi lahat ng stepfather mo pagkakatiwalaan. Tabi-tabi lang po sa mga matitino. Okay? Kung ang sarili niyang hipag ba, tawag doon? Opo. Bilas po, bilas. Kung sarili niyang bilas kinana niya, sa tingin mo, yung anak mo na hindi niya anak, sa tingin mo, kaya mo ba siyang pagkakatiwalaan? O ipagkatiwala mo ba sa kanya yung anak mo na hindi niya anak? Hindi po. Dalaga na yung mga yun, 12 years old. May mga katawan ng mga yun. Kailangan mo mag-isip. Kung hindi niya nagagawang respetuhin yung hipag niya, di ba? Lalo na malayo ka. Tama. Yung mga lalaki may mga pangangailangan yan. Tabi-tabi dun sa mga lalaki na may respeto talaga at marunong magmahal, magpalaga sa mga single mom o sa anak ng single mom. Kaya pag-isipan mo ng maigi yan. Kung yung bilas niya, hindi niya natiis. Paano kung magkasama sila ng anak mo at yung anak mo tinuturing siya ng tunay na ama? Sobra po. Pero wala po sa kanya yung mga anak ko. Pero nung nagsama-sama po kami, sobra po. Kasi po yung mga anak ko, hindi talaga naramdaman yung pagkakaroon ng isang ama. Kaya sa kanya binuhos yung pagmamahal. Kaya sabi ko nga sayang lahat. Pati mga anak ko, minahal ka, pinagkatiwalaan ka, pero di mo pinahalagahan. Dahil lang sa sarili mong kaligayahan, sisirain mo yung pagmamahal ng mga anak ko, yung tiwala namin mag-iina. Nasa 4 Isipin na mo taong pinili ko. Nagbiwala ako sa 4 na taon. Binuhos ko lahat. Pero ganun lang pala kadali. Kaya nga sabi ko nga kanina sa comment ko, sir, kahit 1,000,000 maganda pa yung ipakita mo, pero matatalo ng isang pagkakamali lang. Tama yun naman yung sinabi mo. Maganda, pangit, nagloloko. Sabi ko nga dito, TFK, ako hindi ako malinis na tao. Sabi ko, marami na akong napaiyak, naranasan ko magpaiyak at umiyak. Hindi ko nasasabi yung mga bagay na to kung hindi ko napagdaanan. Tama. Just like what you said, 4 years kayo nagsama. Ako 6 years. Hindi pa ako graduate sa trabaho ko, nagtitraining pa lang ako, parang magpapakamatay na ako. Nagjo-duty ako, parang gusto ko magwala, gusto ko magpaputok, or what. Pero inisip ko na may halaga ang buhay ko. May deserving na tao para sa akin. Lahat dun, nalubog ako sa utang dun. Sabihin ko sa'yo, TFK, more than 1M ang napundar ko dun para lang maging stable siya. Nagpundar ako ng computer shop, apparel, online shop. Marami akong naipundar dun. Lahat yun nawala, pinalalaki lang. Pero hindi ako nawalan ng lakas ng loob. Bakit? Buhay pa naman ako eh. May pag-asa pa. 'Di ba? Kung ako nawalan ako ng nawalan ako ng pag-asa, wala ako dito ngayon. Wala si 2.0. Wala si TPC. That is year 2019. Hindi ka lang nag-iisa. Kumbaga tayo, may iba't ibang klase tayong pinagdadaanan. No? May iba't ibang klaseng karanasan. Iba-iba din tayo kung paano natin yan i-handle. Di ba? Ang kailangan natin dyan, mag-focus tayo dun sa pwede natin gawin na ma-resolve natin yung tama. Yung mali, i-list natin yung mali para gumaan konti. Gumawa tayo ng tama para maituwid natin yung pagkakamali. Kasi kung aasa lang tayo doon sa mali na yon, masisira buhay mo eh. Ako host, ang natutunan ko sa lahat ng nakaraan ko, sa lahat ng napagdaanan ko, yung pinaka-the best na natutunan ko is yung huwag kang susuko. Kasi sabi nga ni Lord, hanggat nabubuhay ka, may pag-asa pa. Diba? Totoo yan. Yung tipong pag nadapa ka, kailangan mong bumangon. Hindi lang para sa mga umaasa sa'yo, hindi para sa sarili mo. Yun lang yung natutunan kong big. Yun ang pinaka-the best dyan. Wala kasing tutulong sa'yo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. At ito lang gusto kong sabihin. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi sarili mo lang. Yan ang sinasabi ko na kahit ultimo pamilya mo, pwede kang lokohin,
Pwede kang traidorin, pwede kang saktan, pwede kang patayin. Kaysa mga mindset ng mga OFW na kailangan ibigay nila lahat sa pamilya nila dahil pamilya nila. No. Wag. Kailangan mo magtabi para sa sarili dahil may sarili kang buhay, may sarili kang pamilya. Walang masama. Bumalik o balikan yung mga magulang, mga kapatid. Pero alamin mo muna yung tulong na ibibigay mo sa kanila. Diba? Kung karapat dapat ba silang tulungan, kailangan ba talaga nila ng tulong? Ganun yun. Hindi yung bigay ka ng bigay, nakakalimutan mo yung sarili mo, hindi ka na nakapag-ipon. Nakakalimutan mo yung pangarap mo na sana makaahon ka sa hirap. Di ba ang pangarap mo dati, saglit ka lang sa abroad? So bakit ka nagtatagal? The reason is wala kang ipon. Dahil sa pagbibigay mo, hindi ka na nag-iisip, nakakalimutan mo na yung pangarap mo. So kailangan mo mag-ipon, kailangan mo magpundar para sa sarili, para pag uwi mo sa Pilipinas, kasama mo yung mga anak mo. Huwag ka mag-alala, hindi ka kasal. Hindi ka walan yun. Bata ka pa. Diba? Ang kailangan mo, alagaan mo yung sarili mo. Ang kailangan mo lang naman, sabi ko nga, diba? Mag-ayos ka sa sarili mo. Magpaganda ka. Hindi, totoo. Ayusin mo yung sarili mo. Magpaganda ka. Mahirap po Hanapan mo ng liwi yung sarili mo na sumaya ka. Bakit? Pag masaya yung isang tao, yun yung isang way na gaganda pakiramdam mo. Lahat ng daily routine mo, kahit sa pagtatrabaho, masarap pakiramdam mo. Yun yung nakakapag sa atin. Relieve ng stress. Kumbaga. Kailangan mo yun. Kailangan mo maghanap ng bagay na doon ka maaaliw. Doon ka ma-entertain. Kung saan ka, komportable doon ka. Kasi makakatulong sa'yo yun. Huwag ka doon sa taong toxic, taong problemado, taong puro problema na lang binibigay sa'yo. Huwag doon. Doon ka sa mga taong always positive. Sabi nga nila, di ba, if you want to successful, doon ka tumikit sa mga taong successful. Bakit? Ugali nila, ma-adapt mo. Diskarte nila ang makukuha mo. Ma-apply mo sa sarili mo, magagawa mo, maging successful ka tulad nila. Tindihan mo? Magpaganda ka. Pag maganda ka na, balikan mo, magpaloko ka ulit. Kapag ginawa mo yun, tanga mo. Totoo. Kidding aside, magpaganda ka, ayusin mo yung sarili mo. Pakita mo sa kanya na hindi siya kawalan. Ipakita mo sa kanya kung sino yung iniwan niya. Kung sino yung, di ba? Pamukha mo sa kanya na iba ka sa mga nakilala niya. Okay? Hindi yung magpaganda ka, ayusin mo sarili mo, ayusin mo buhay mo, tapos balikan mo siya. Ang tanga mo kung ganun. May mga ganun, guys. No? Meron po. Actually, binigyan ko pa siya ng more chance. Kasi gusto ko mabuo yung pamilya ko eh. Lately lang binigyan ko siya ng more chance na... Kasi galing na nga po ako sa unang broken family eh, sa una kong asawa eh. Kaya gusto ko sana buo ulit. Masakit man, mahirap tanggapin, pero nilunok ko, tiniis ko para lang mabuo. Pero tinayang din niya yung chance. Kaya sumuko na din po talaga ako. Siyempre, hindi ka makaisa kung hindi mo naranasang lumunok. Napangiti lang kita. Hindi, normal naman yun. Being a mother kasi hindi natin kaya makita na yung mga anak natin lumalaki na walang tatay. Normal yun. At bilang isang asawa, hindi nila yan papangarapin na masira yung pamilya nila. Kaya hindi ka namin ma-judge. No? Even though, ako. Alam ko na dati, niloloko ko. Pinatawad ko pa nga eh. Ako pa nga nagtuturo, magtago ka kasi alam ni mama kung nasaan ka. Hindi lang kayo naging tanga. Ako din. Diba? Alam ko na niloloko ako, pero kasi mahal ko eh. Ganun ba? Normal yun. Yung magiging tanga tayo, magiging abnormal tayo pagdating sa normal yun. Pero pag nagising ka, doon mo ma-realize na mali pala. Diba? So, alam mo na
wala na, hindi na talaga kaya. Wala na eh. Pero pag ganun yung nangyari, okay lang sana kung ibang tao eh. Hipag niya, titirahin niya. Wag na. Yun yung Hindi na kaya. Alam mo, meaning ko dito alam kong mali. Alam ko pong mali. Humingi po talaga ako ng tawad kay Lord kasi talagang alam kong mali. Pero wala blanco utak ko eh. Yung tipong, muntik ko na pong ano yun yung sarili ko. Sarili kong buhay. Mali yun. Mali. May mga anak ka. Ganito yan, no? Kapag tayo nagkaanak, dapat sa 100% ay ibibigay natin na attention. Pangit pakinggan, pero dapat ito yung katotohanan dapat eh. Dapat yung 30% dun sa asawa. And the rest dapat dun tayo sa anak. Ha? Both girl and boy. Kasi yun ang lakas natin. Yun ang dapat pagtuunan pansin natin. That time Kasi asawa. Kasi that kayong time mag-asawa, malalaki na kayo eh. Yung mga anak nyo, nangangailangan ng atensyon at pag-aalaga yun. Ngayon, kung makikihati masyado yung asawa mo, paano yung mga anak mo? 5 sila. Nag-iisa lang asawa mo. Hindi ko po alam kung bakit pumasok sa isip ko yun. Normal alam yun ko, kasi nagmahal ka eh. Kahit sino, may isip yun. Kung di po nag-ring yung phone ko, siguro natuluyan na po talaga kung di nag-ring yung phone ko sa tawag ng mother ko. Tapos yung phone ko po kasi nakalagay sa home screen ko kasi yung picture ng mga anak ko kaya doon talaga ako nandumo sa ginawa ko. Sabi ko, sorry. Lord, sorry kasi hindi ko alam. Blankong-blanko utak mo kasi alam mo yun, ang sakit lang isipin na nag-abroad ka, lumayo ka, sakripisyo mong lumayo, yung halos di mo makasama yung mga anak mo ng matagal tapos ganun lang, mawawala lang ng ganun lang. Ang Saka sakit. ganito sabihin ko sa'yo, TFK. Hindi naman lahat. Yung ginagawa mo, dapat responsibilidad niya yan eh. Wala kang ginagawa, dapat nasa bahay ka, nag-aalaga ng mga anak mo. Diba? Pero hindi naman lahat, kasi may mga lalaki naman talaga na mapagkakatiwalaan pagdating sa mga anak at maiwan sa bahay, no? Pero kasi, dapat tayong mga lalaki, tayong may responsibilidad pagdating sa mga ganyan, hindi yung babae, pabayaan natin magtrabaho. Yung asawa ko, kahit sakto lang kami, simpleng pamumuhay lang meron kami, ayaw ko utusan ng ibang tao yan. Di ko yung naranasan. Yung 29 years old, di ko naranasan. Sa una kong asawa, mas hirap ako sa una kong asawa. 9 years po kami nagsama noon. Naranasan ko kahit buntis ako, mga anak na lang ako, namamasada pa ako sa Gapan. Gapan City po, kung alam niyo po yung lugar na yun. Kahit buntis po ako, nakikitanim ako, nakikibunot ng palay. Lahat po yan naranasan ko na hindi ko naranasan nung dalaga ako. Tinanggap ko kasi naging choice ko eh. Ang masakit lang, alam mo yun, yung akala mo magiging maayos yung buhay mo dun sa taong pinili mo, pero mas lalong magiging kalbaryo lang pala. Pero tinanggap ko pa rin. Kasi choice ko yun eh, hinarap ko na lang. Kasi sabi ko na lang, baka pagsubok lang. Hanggang sa yung katawan o sarili ko na lang din yung sumuko. Sa 9 years, ayoko talagang maging broken kasi broken family po ako eh. Kaso wala eh. Pagod na eh. Alam mo yung galing kang mamamasada ka, pag uwi mo pa ng gabi, ikaw pa magluluto, hindi pa nakakain mga anak mo. Tapos may point pa niyan, hindi ko talaga makakalimutan. Kung Pasko po yan, 2016, binugbog ako ng asawa ko, kapapanganak ko lang. Inuntog-untog ako. Madami host. Kung babalikan mo sa mas una kong asawa, mas hirap po ako doon. Kaya, siguro Tama na, siguro. Tama na. Tama na yung mga naranasan mo. Wala kang ibang gawin ngayon, kundi umpisan mo sa sarili mo. Kailangan mo nang i-let go kung naman yung nakaraan mo. I-let go mo yung mga taong nakapagpapahamak sa'yo.
Hindi mo sila kailangan. Ang kailangan mo lang, pamilya mo at anak mo. Yun lang. Tinatanong ko nga sarili ko kasi bakit ako? Ano bang nagawa ko? Ano bang naging problema ko? Kung Alam mo kung pakikisama bakit? lang sa tao, pagmamahal naman, kaya Alam mo ko naman, bakit? binibigay ko naman ng maayos. Kasi masyado kang mabait. Masyado kang marupok. Masyado kang tanga. Try mo baguhin yung lifestyle mo. Try mo baguhin yung sarili mo. Try mo maging disiplinada pagdating sa mga desisyon na meron ka. At itry mo rin minsan maging madamot. Sinasabi po din yan ng mga kaibigan ko na nasa TFK. Sinasabihin din po nila ako. Pero, paano po ba maging madamot? Paano po ba maging, alam mo yun, maging masungit ka sa iba? Hindi ko kasi alam, kuya, kasi ito yung kinalakihan ko eh. Sabi nga Hindi nila, ko di ba? na-try maging madamot. Sabi nila, if you want to grow, no, huwag ka magstay dun sa alam mong meron ka. Huwag ka dun magstay sa pag ganito ka lang. Hindi ka nag-i-improve. Kumbaga, nag-i-stay ka lang kung anong meron ka. I-try mo, i-explore yung sarili mo. Ha? Gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa. Kasi alam mo na i-try mo na, doon ka lang, di ba? Pero napapahamak ka. Umusod ka ng kaunti, alam mong mahuhulog ka. Mag-i-stay ka pa rin? Doon ka pa rin? Alam mong madidisgrasya ka, doon ka pa rin? Umusod ka kaunti. Di ba? Sabi ko nga, yung buhay parang laro yan. Alam mo madidisgrasya ka, umiwas ka. Ano yan? Halimbawa ako. Sabi ko, hindi ako mabait. Ugali ko, nakadepende sa kausap ko. Pag gusto mo tawanan, magaling ako dyan. Kung gusto mo seryosong kausap, magaling ako dyan. Ako bilang ako, kinukonsider ko lagi yung sarili ko na magaling ako. Para sa akin. Hindi ko kailangan i-please yung ibang tao na sabihin na magaling ako. Basta ako, kaya kong makisama kahit kanino. Ganun lang. Kung alam mong yung tao mapapahama ka at nakikisama sa'yo, pakisamahan mo. Makikisama sa'yo eh. Pero kung alam mo siyang plastic siya pero pinapakisamahan ka, pakisamahan mo. Pero pag alam mong madidisgrasya ka kahit pinapakisamahan ka, paghandaan mo. Pero at least nung pinakisamahan mo siya, alam mo na yung ugali niya. Pinakisamahan mo, di ba? Habang pinapakisamahan ka niya. Kung alam mo madidisgrasya ka, dapat nung pinapakisamahan mo pa lang siya, alam mo na hindi siya mapagkakatiwalaan, dapat doon pa lang pinagandaan mo na. Parang pagmamahal yan eh. 'Di ba? Yung nahulog ka sa kanya, alam mo na hindi seryoso pero tinutuloy-tuloy mo. Pero dapat nag-iisip ka na dapat lahat hindi mo ibibigay sa kanya kasi alam mo una pa lang hindi siya seryoso. Ang laro dapat laruin. Hindi yung laro ang maglalaro sa'yo. Magkaroon ka lagi ng what if sa sarili. Ay, bait yan, no? Pero what if lukuhin ako nito? Kakayanin ko ba? May hinihingi sa'yo. Na alam mo yung ikapapahamak mo. Ay, what if madidisgrasya ako nito? Ibibigay ko ba? Nakikisama sa'yo. Halata mong plastic yung tao. Pakikisamahan ko ba? Sabihin ko sa'yo dito, pag hindi ko gusto, binabawa ko. Kaya sabihin mong maganda ka, sexy ka, famous ka, wala akong pakialam.
Ikaw, viewers kita, guest kita, anong sabihin mo sa akin? Wala akong pakialam. Kilala ko sarili ko eh. Kaya sabihin mong masamang tao ako, baka pagtanungin kita, ilang taong natulungan mo. Di ba? Baka wala pa sa kanakalingkingan ko. Baka sabihin, ay host, bastos ka. Sigurado ka? Baka mag-conduct tayo ng survey, 126,000 followers. Tignan natin. Hindi ko kailangan magsalita. 'Di ba? Kilala ko yung sarili ko eh. Basta ang gusto ko lang dito kapag alam ko na hindi ka totoo, alam ko na, 'di ba? Kasi ako, daway pa lang magsalita yung tao. Malalaman mo na eh. Malalaman mo na kung totoo ba o hindi. Pangit ugali o hindi. May sariling intensyon o hindi. May mga umagat dito. Nakilala ko yung mga pag-uugali. Pinapakiramdaman ko lang. Ganun lang. Ibig sabihin, unahin mo yung sarili mo bago ibang tao. Thank you. Hindi masama manigurado eh. Sabi nga, kapag nagre-rescue ka ng tao, being a rescuer, safety first. Kailangan mong isik yung safety mo bago yung ibang tao. Bakit? Kasi kung ikaw yung rescuer, kapag sarili mo hindi mo magawang ma-save o mailigtas, paano pa kayong ibang tao? Diba? Tulad ng mga anak mo. Kung hindi mo maililigtas ang sarili mo, sa tingin mo maililigtas mo yung mga anak mo? Hindi. In short, unahin mo sarili mo. Pangalawa, mga anak mo. Pamilya mo. Wala nang iba. Bonus na lang pag nagkaroon ka ng partner na matino. Naman na mahal ka. Pero ganito if ever na magkaroon ka ng partner, don't expect na walang problema. Mangyayari at mangyayari yan sa buhay mo. Tulad niyan, nangyari yan. Di ba, nung una mong karelasyon nangyari? Pangit ang nangyari. Sa pangalang pagkakataon, nangyari ulit. Maniwala ka sa akin. Sa buhay natin, paulit-ulit yan mangyayari. Depende yan pagdating ng panahon. Diba? Nangyari, hindi kayo wala kayong ginawang action eh. Dapat kasi, pag may problema, dalawa kayo mismo gagawa ng kikilos para maging maayos. Sa panahon nyo kasi parang ikaw lang kumikilos eh. Para maayos. So, hindi kinaya. Naghiwalay. So, next na relationship mo, asahan mo mangyayari ulit yan. At yun ang kailangan mong pagandaan. Ano bang kailangan gawin? Ano dapat ang solusyon? Yun dapat maging handa ka dun. Sa ating mga Pinoy kasi nagmamindset tayo na kailangan next na relationship ko dapat hindi na mangyari yun. No. Mangyayari at mangyayari yan. Kailangan lang maging handa. Sinasabi ko yun sa asawa ko. Lagi. Huwag mong i-expect na lagi tayong ganito. Darating tayo sa punto na mamroblema tayo. Gusto ko lang i-advocate o i-impart sa'yo na pag nangyari yon o may mangyaring ganun, dapat kakayanin natin, piliin natin yung isa't isa. Ganun lang. Sabi ko nga dito, huwag kang maghanap ng taong maiintindihan ka. Maghanap ka ng lalaki o taong kahit hindi ka maintindihan, hindi ka iiwan. Kasi problema, araw-araw may problema tayo eh. Kambal na po. 'Di ba? Ngayon, kung magpapatalo ka sa problema, wala, talo ka. Pag nagmahal ka, wala. Ang gawin mo lang dyan, magmahal, magpatawad. Kapag alam mo na yung konsepto magmahal at magpatawad, dalawa kayo parehas, maniwala ka sa akin, relasyon nyo magiging successful. Mahalin mo lang siya. Magpatawad ka. Mag-intindihan kayo. Yun lang. Bilang isang mag-partner, yun lang ang gagawin nyo. Kailangan nyo lang magkaintindihan, magmahal, at magpatawad. Pag alam nyo na yun, yun na yun. Thank you, sir. Okay. Thank you, kuya. TFK, no, mag-ingat ka dyan kung nasaan ka man ngayon. And sana may naintindihan ka sa sinabi ko. Sabi ko nga dito lagi, I'm not perfect person, pero
ano lang, sinasabi ko lang yung nasa isip ko. Kung sa tingin mo ay mapapakinabangan mo, absorb mo. Pag hindi, wala akong magagawa. It's your choice. Diba? Tama po. So sana, may naintindihan ka at nakatulong ka. Panoorin mo yung video sa YouTube about sa OFW. Yun yung pinaka-latest upload ko ngayon na pinag-usapan namin kahapon. Ang ang kausap ko doon si Papa Benz, isang OFW vlogger ng Kuwait. Opo. So, may mapupulot na aral ka doon. Pakinggan mo. Okay? Salamat. Nasa bio ko yung link. Sige, maraming salamat TFK. Ingat ka dyan. Po. Sorry po, sorry po kung nagdrama Okay lang. po ako. Pero thank Medyo you po. naman ako sa Thank drama you. Pag-accept. Sige. TPZ TV ang YouTube ko. Okay? Okay po, thank you po. Thank you so much po talaga. Thank you so Mag-ingat much. din po kayo. Okay po.